ay pinangalan sa ating bayani ng simbahan na si Andres na kapatid ni San Pedro. I'm very happy here to celebrate and give a talk with you for the Advent bilang paghahanda sa Pasko. Dahil ang panahon ng Adbyento ay paghahanda, pagbabalik tanaw, at looking forward with joy sa kapistahan ng pagsilang ni Kristo. Technically, ngayong umaga, hindi pa talaga Advent. Kailan magsisimula ang Advent? Mamayang gabi. Mamayang gabi magsisimula ang Advent dahil meron tayong anticipated Mass. So mamaya magsisimula na ang Adbyento. Ilang linggo ba ang Adbyento? Nagbago na ba? Ha? 4, di ba? 4 na linggong paghahanda para sa pagsilang ni Kristo. At sabi ni Saint John the Baptist, nung, di ba siya ang pinsan ni Jesus na tagapaghanda? Tayo naghahanda. At si Saint John the Baptist, ang pinsan ni Kristo, ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Sinasabi niya, darating na ang kordero ng Diyos, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Yun ang sabi ni Saint John the Baptist. At yun ang ginagawa natin sa panahon ng Adbyento. Kailangan natin paghandaan ang pagsilang ni Kristo para tanggapin natin siya ng buo sa ating mga puso. Amen? Ngayon ang huling Sabado ng buwan ng Nobyembre at maaga ang ating Advent Recollection. At literally, no? Usually kasi Advent Recollection, gabi. Kaya di ko alam kung nakakain na ba kayo ng agahan. Meron tayong agahan kanina. Nakakain na ba kayo? So, gising na gising. Wala nang tutok-toka mamaya habang nagtutok ako, ha? Tatawagin ko kayo. Pag bigla kayong tumutok-toka dyan sa upuan. So, magandang magbalik tanaw muna tayo dahil ganoon ang recollection, di ba? Recollect. Binabalikan mo ang iyong buhay sa liwanag ng buhay ni Kristo. Nasaan ba si Kristo sa buhay ko? Ngayong naghahanda ako sa kanyang pagsilang sa mundong ito. Nasaan ba si Kristo sa aking buhay, sa aking trabaho, sa mga bata sa aking pag-aaral, sa mga nagtatrabaho sa aking kumpanya? Nandun ba si Kristo? Kaya tayo nagbabalik tanaw. Recollection. Babalik tanaw bilang paghahanda sa pagsilang ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya maganda rin na bilang paghahanda, ibase natin ang ating buhay sa turo ni Kristo. Amen? At walang mas magandang turo si Kristo na binigay niya at mas lalo pa niyang pinaliwanag higit sa 10 utos ng Diyos. Ilan na bang 10 utos ng Diyos ngayon? 10 pa rin. Amen? Pero ito'y sinamarize ni Jesus, di ba? Ilan na lang ang 10 utos? 2. Ano yung una? Mahalin mo ang Diyos. Di ba? Nang higit sa lahat, ng iyong buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. That's the first commandment. And the second commandment is, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At yun ang buod ng utos ng Diyos. At kung explain pa natin, it breaks down to 10 commandments. At ito hindi nagbabago. Napakatagal na po ng utos na ito at hindi siya nagbabago. Bakit? Dahil ito'y bigay ng Diyos. Kung ito'y bigay lang ni Mayor Along, o kung natalo siya, sino ba yung si Senator Trillanes, wala tayong kinakampahan dito. Pag sila lang nagbigay ng ordinansa, pwedeng palitan, di ba? Pag nagpalit ang mayor, palitan naman ng mga ordinansa natin dito sa Caloocan. Kung ang hari, ganun din, kung presidente, Bongbong Marcos, o si Sara, o si Lenny, etc., kung sino tumakbo, pwede nilang palitan ang mga batas. Dahil mga tao sila. At ang mga tao, nagbabago tayo eh. Sala sa init, sala sa lamig, nag-iba tayo ng gusto. Gusto natin ngayon, bukas ayaw na natin.
Pero ang Diyos, the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi nagbabago ang Diyos. At ang Diyos, perpekto. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nais niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na ganap at kasiyasiya. A life that is full and joyful. Puno at ikaw ay masaya sa buhay na ito. Dahil ganun ang gusto ng taong nagmamahal. Amen? Gusto mo yung taong minamahal mo ay maging masaya. Amen? At walang mas nagmamahal sa atin ng higit kaysa ang Diyos. At isipin niyo mga kapatid, itong mga utos ng Diyos na ito na 10, hindi yan nagbabago. At kung sinusunod lamang natin ang mga utos ng Diyos sa ating buhay, magiging masaya tayo. Dahil yun ang nais ng Diyos. Isipin niyo kung ang bawat isang tao sa mundong ito sumusunod at tumatalima sa utos ng Diyos, we would have peace on earth the next day. Kung ang bawat isang tao sa mundong ito ay sumusunod sa utos ng Diyos, we would have peace on earth the next day. Mawawala ang gera. Mawawala ang pagnanakaw. Mawawala ang pagpatay. Di ba, utos ng Diyos, huwag kang papatay. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan ng gera. Ngayon, may gera sa Ukraine, sa Russia, di matapos-tapos. Lumalaki ang gera sa Middle East. Kahit dito sa atin, sa Baysa, minsan may maririnig ka nagnanakaw, nagpapatayan sa Caloocan, hold up. Utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay. Ano pa mga utos ng Diyos? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang makikiapid. At ang pinakagrabe, huwag kang mamarites. Nasa 10 utos, tumatawa kayo, pero nasa 10 utos yun. Hindi na yung bago. Di ba? Pang-ilang utos yun? Ha? Pang-8, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Hindi na yun bago. Binigyan lang natin ng bagong pangalan ngayon, pagmamarites, pero matagal na yan. Kasi maraming nasisirang relasyon kahit sa simbahan. Dahil sa pagmamarites. Amen? Kaya, isipin niyo kung ang bawat isa sa atin, hindi tayo nakikiapid, walang pumapatay, walang nagnanakaw. Ang payapa dito sa Baysa, hindi na natin kailangan ilak ang ating mga pinto. Bakit pa? Wala namang magnanakaw. Ang mga bata pwedeng lumabas kahit gabi nang walang bantay. Kasi hindi ka kakaba-kaba na may mag-aagrabyado sa kanila. Ang mga pamilya natin, kung lahat ng mag-asawa nagsasama ng masaya, nagmamahalan, walang nakikiapid, buo ang mga pamilya. Amen? Kinakita mo yung wisdom ng Diyos. Dahil gusto niya maging masaya tayo, ang bawat isa. Ang problema, hindi tayo sumusunod sa Kanya. At pag hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos, tayo ang napapahamak. Amen? Example, gawin nating totoo. Mga magulang, may mga maliit na anak. Sabi sa anak nyo, anak, wag mong hahawakan yang kumukulong takore. Yung bata makulit, hinawakan pa rin yung takore. Di nalapnos yung kanyang kamay. So napapahamak tayo pag hindi tayo sumusunod sa ating magulang, ang Ama, ang Diyos. Sa bawat hindi natin pagsunod, tayo ang nadedehado. Walang nawawala sa Diyos. Ganon din sa mga magulang. Pag hinawakan ng bata yung kumukulong takore, hindi naman nasaktan yung tatay, wala naman sa kanya yon. Pero dahil mahal nung tatay yung kanyang anak at ayaw niyang mapahamak, mapaso yung kanyang anak, sinasabihan niya, wag mo gagawin yan ha, kasi masama yan, mapapaso ka dyan. Dahil makulit ka, hinawakan mo pa rin. Nalapnos ka tuloy. Iba pang example, may diabetes ka,
Nakita mo, may handaan ngayong simbang gabi. Nakita mo yung leche plan na hinanda. Alam mo, sinabi sa'yo ng doktor mo, kapatid, bawas-bawasan mong yung sugar, pero ikay matigas ang ulo. Dok, naka-metformin naman ako. Kaya kumain ka pa rin ng leche plan. Ayun, sinugod ka tuloy sa ospital. Dahil sa iyong diabetes. Nakita niyo yun? Dahil hindi tayo sumusunod, tayo ang napapahamak. Hindi si Doc. Hindi yung tatay, hindi yung magulang. Ang nasa isip ni Doc, ang nasa isip ng tatay, mapabuti tayo. At ganun ang Diyos. Ang gusto niyang buhay natin, maging maayos, maging progresibo, maging mapayapa, walang gulo, kung sumusunod tayo sa Diyos. Kasi bawat gulo sa mundong ito, lahat ng gulo sa mundo, mag-isip kayo kung anong gulo sa mundo sa inyong mga pamilya, dito sa simbahan, sa ating pamayanan, lahat ng gulo na yan, ang pinagmulan niya ng ugat, hindi tayo sumunod sa Diyos. Pero itong 10 utos na to, hindi mo kailangan maging Kristiyano. Ngayon, we're talking about synodality, di ba? Walking together. Ibig sabihin, kahit hindi ka Kristiyano, hindi ka Katoliko, kahit Muslim ka, kahit atheist ka, sama-sama tayo. Itong 10 utos na ito, you don't have to be a Christian. Kahit ikaw ay Muslim, kahit ikaw hindi sumasamba sa Diyos, atheist ka, pag sinusunod mo yan, pagpapalain ka. Magkakaroon ka ng mapayapang buhay. Magkakaroon ka ng progresibong buhay. At yun ang nais ng Diyos. At higit sa lahat, bilang paghahanda, hinahanda tayo ng Diyos sa masaya at ganap na buhay para tanggapin siya sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dahil kung magulo ang mga pamilya natin, magulo ang simbahan, magulo ang ating pamayanan, hindi natin mahanda ang ating sarili sa pagdating ni Kristo. Amen? Kaya yun ang ginagawa natin ngayong Advent Recollection. Ayusin muna natin. May darating na bisita. At itong bisita na to, hindi kung sino-sino lang na buwisita. Na bigla na lang pupunta na walang paalam. Ito'y si Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, na i-welcome natin, hindi lang dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. More importantly, in your hearts. Kung paano pinatuloy ni Mama Mary si Jesus sa kanyang puso, more importantly, dapat kayo din. Bilang mga parokyano dito sa Mission Station, ihanda ang inyong mga puso sa pagdating ng Panginoon. Amen? So, we will go down yung mga utos ni Kristo at magbalik tanaw tayo. Nasusunod ko ba yung utos ng Diyos para sa aking buhay? Dahil ito ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng plano niya sa bawat isa sa atin. Baka naliligaw na ako ng landas. Kailangan ko nang ibalik sa tuwid na daan ang aking buhay, ang aking mga desisyon. At yun ang nais ng Diyos. Amen? So, ilan ulit ang utos ng Diyos? 10, di ba? Ano ang unang utos ng Diyos? May division yan, di ba? There are divisions in the 10 Commandments. Ano ba yun? Kanino ba binigay ng Diyos ang 10 utos? Kay? Hindi sasawa ninyo, ha? Kay Moises, di ba? Ilang tablet daw yon? 2. At doon sa tablet na yon, 2 tablets, isa sinulat ng Diyos, 3. At doon sa isa, 7. Hindi 5-5. 3 doon sa una, 7 doon sa pangalawa. Dahil yung unang 3 utos ng Diyos ay patungkol sa pagmamahal sa Diyos. At yung sumunod na 7 ay patungkol sa pagmamahal sa kapwa. Kaya nga pag tayo nagsa-sign of the cross, nagtatanda ng krus, ang una ay pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, in the name of the Father, and the Son, pababa.
At yung Holy Spirit, ayan na, love for neighbor. Kaya pag tayo nagantanda ng krus, yun ang isipin ninyo. Una yung pagmamahal sa Diyos, pangalawa ay pagmamahal sa kapwa. Amen? So una ay pagmamahal sa Diyos. And the first commandment is, you shall love the Lord your God. Di ba? I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. At yun ang nais ng Diyos. Ayan yung 10 Commandments. 3, for love of God, mahalin mo ang Diyos. At yung 7, sa kabila, pagmamahal sa kapwa. These are perfect. Wala ka na madadagdag dyan na bago. Wala kang mababawas. Dahil Diyos ang nagbigay niyan. Next. Yan ang unang utos. I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Ilan bang Diyos natin? Isang Diyos pero 3 persona. Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan ang sinasampalatayanan nating Diyos. At ang Diyos natin hindi malayo. Siya ay nagkatawang tao, malapit sa atin. Nakakasama natin ng Diyos, nakakausap natin ng Diyos, nayayakap natin ng Diyos, kapiling natin ng Diyos. At yun ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Next please. Kaya nga, ayaw ng Diyos dun sa mga nakasulat dyan, ayon sa Katekism, mga nagpapahula sa Quiapo. Sino mahilig dito pumunta sa Quiapo? Papahula muna ako. Ano bang magandang loto number? Ha? Dahil ang nais ng Diyos ay sa Kanya ka magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Mga mahilig sa pamahiin. At tayo mga Pilipino, marami tayong pamahiin. Ngayong Pasko, magbabagong taon, ano yung gustong-gusto niyo yung pamahiin? Magsusuot daw ng ha? Bilog-bilog, polka dots, kaya barya-barya din. Dapat daw stripes na ngayon kasi GCash na yung ano. Hindi na barya-barya. So, maraming mga pamahiin ng Pinoy na hindi dapat natin sinasampalatayanan dahil lang tayo naniniwala na tayo mahal ng Diyos at ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Kaya yung mga malalalim na pamahiin, kailangan tanggalin natin yan sa ating kultura. Amen? Yung mga kailangan daw tumalon, tatangkad daw. Ilang beses ako tumalon nun, hindi ako tumangkad. Wala namang katotohanan doon. No? Okay, next. So yun yung una, no? Mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat. Dahil ang Diyos ang nabigay sa atin ng lahat ng meron tayo. At yun ang nais ng Diyos. At hindi mo pwedeng tanggalin yung number 1, ha? Kasi siya dapat ang number 1 sa buhay natin. Amen? Kahit si Mrs. o si Mr. Si Mrs. at si Mr. dapat number 2 lang yan. Dahil kung number 1 si Mrs., number 1 si Mr., pwedeng magkaroon ng number 2 at number 3. Pero pag ang number 1, ang Diyos, wala nang susunod. Ang number 2, ikaw lang. Wala nang number 3. Amen? Kaya dapat, even sa buhay ng pamilya, mamahalin nyo ang Diyos. Una at higit sa lahat. Pangalawa, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mo daw gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa kawalang kwentang bahagay. Pero sa atin mga Kristiyano, tayo kinukuha din natin ang pangalan ng Diyos. Kristo, Kristiyano. Kristo, Kristiyano. Tayo mga Kristiyano, kinukuha natin yung pangalan niya. We are Christians. Kaya nakakalungkot pag ikaw ay Kristiyano pero hindi ka sumusunod kay Kristo. You're taking the name of the Lord your God in vain. Di ba nagsisimba yan at active dyan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station? Bakit nandiyan sa Saklaan? Gabing-gabi na. Nagmadaling araw na nandyan sa Saklaan.
We take the name of the Lord your God in vain kasi Kristiyano tayo, nasisira ang pangalan ng Panginoon dahil sa atin. Kaya dapat pag nakikita tayo, lalong higit yung mga nagsisimba dito, naglilingkod dito, we should be role models for other Christians. Amen? Kasi isa yan sa malaking dagok sa atin. Kaya maraming ayaw magsimba. Simba-simba pa, sama naman ng ugali. Di ba? Yan ang laging binabato sa atin. Bakit ako magsisimba? Ay mga nagsisimba nga, sasama ng ugali eh. Di ba? Yan yung laging pinupukol sa atin. We take the name of the Lord your God in vain. Kristo, Kristiyano, hindi ko makita si Kristo sa mukha mo. Yun ang sinasabi nila. Kaya kailangan, ito yung hamon ng Diyos. Bilang paghahanda sa kanyang pagsilang, tayo mismo dapat masilang sa mukha natin si Kristo. Ba't natawa kayo? Tingnan mo yung mga mukha ng kasama ninyo. Mukha bang Kristo yan? O Kristo sa sabong? Ibang Kristo yon, ha? Kaya dapat pangatawanan natin ang ating pagiging Kristiyano Katoliko. Amen? Dapat hindi lang sa salita. Okay, nagdadasal tayo dito. Okay na yon, umpisa. Pero kailangan sinasabuhay at sinasagawa mo ay yung pagiging Kristiyano. Amen? Okay. At, next please. Ayan. Ito ang ikatlong utos. Ano yan? You shall keep holy the day of the Lord. Ibig sabihin, sa araw ng pangingilin, ikaw ay magsisimba. Ikaw ay magsisimba. Maraming mga Pilipino ayaw na magsimba. In fact, yung mga sa latest study, minority na lang yung mga Pilipinong nagsisimba. Parang 3 out of 10, 4 out of 10 Pilipinos na lang ang nagsisimba sa araw ng linggo. Mga kapatid, parang katulad yan ng meron kang sakit at ayaw mo pumunta ng doktor. Ayaw magpakita sa doktor. Nagtatago sa doktor. Pero kailangan mo pumunta ng doktor para mabigyan ka ng reseta ng gamot para sa iyong sakit. Ganon din tayo mga kapatid. Tayo nabibigatan sa mga dalahin natin sa buhay, mga problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa pamilya. Ang bigat-bigat na dala-dala mo. Pwede mo naman ibigay sa Diyos, pero ayaw mo pumunta sa simbahan. Kaya pabigat ng pabigat ang iyong pasan sa mundong ito. Kung paano yung mga pasyente ayaw bumalik kay Doc na magbibigay sa iyo ng gamot, ng lunas para sa iyong sakit, ganon din ang Diyos. He is the divine healer. Ang mabathalang tagapagpagaling at lahat kayang sagutin ng Diyos. Ang problema, ang tao ayaw na magsimba. Hindi ko na kailangan magsimba. Wala naman akong kasalanan. Hindi naman ako masamang tao. Wala naman akong inaagrabyado. Hindi ko na kailangan magsimba. At ang daming ganyan. Nakakalungkot. No? At hindi tayo nakakatanggap ng biyaya ng Diyos kung tayo hindi nagsisimba. At bukas, Sunday, first Sunday of Advent, next week pa pala, ay pinagsabay na yung dalawang event. Immaculate Conception dahil December 8 na next Sunday. At second Sunday of Advent. Pinagsama na lang para hindi tayo mahirapan. So dapat magsimba. Lalo na yung mga pamilya ninyong hindi nagsisimba. Asawa ninyo. Anak ninyo. Apo. Dapat inahanda natin sila. Kasi magpapasko na, hindi lang yung regalo na material, na bagong cellphone, kakain sa labas. Importante, hinahanda natin ang ating mga pamilya sa pagsilang ni Kristo sa inyong mga bahay, sa inyong mga pamilya. Kaya meron tayong 4 Sundays of Advent para this is the time para isama ninyo ang inyong pamilya sa simbahan, mga hindi nagsisimba, lalong higit sa panahon ng simbang gabi. Dito naglalabasan yung mga Katoliko na hindi nagsisimba eh.
Kaso minsan simbang tabi. Simbang landi, yung iba, naglalandian sa labas. Pero sabi ko, pwede na rin siguro para konting formation lang, para maakay sila sa simbahan. At yun ang nais ng Diyos. No? At maging katuwang ang bawat isa sa inyo sa paghahanda sa kanila, sa pagsilang ni Kristo. Amen? Okay. So yun ang pagmamahal sa Diyos. No? The first 3 commandments. Love of God. At napaka-importante nito. Dahil kung di natin minamahal ang Diyos, mahirap mahalin ang kapwa. Kung di tayo humuhugot ng pagmamahal sa Diyos, ang hirap mahalin ang kapwa. Kailangan hugutin natin yung lakas ng pagmamahal mula sa Diyos ng pagmamahal. Kasi kung tayo lang, naubos ang baterya natin di ba? Ayun, may mga cellphone kayo na dala-dala. Gano'n nyo kadalas sinacharge ang cellphone ninyo? Gabi-gabi, di ba? Every day, nagcha-charge tayo ng cellphone. Gano'n din tayo mga kapatid. Pag napapansin mo na papagod ka na magmahal, papagod ka na magpatawad, naubos ang pasensya mo, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Buti pa yung mga cellphone natin araw-araw sinacharge natin Buti pa yan. Tayo ano bang charge natin? Ang misa. Diyan tayo nagcha-charge. Kaya pag may mga araw na talagang ang bigat-bigat ng mga problema mo, huwag kang mag-intay ng linggo. Kahit daily mass, magsimba ka. Naubos na yung baterya mo Di ba may mga araw na talagang gamit na gamit mo yung cellphone mo, 2 beses mo sinacharge, 3 beses mo sinacharge, sa isang araw, ganun din tayo. Pagod na pagod ka na ba? Parang hindi matapos, dating ng dating yung mga problema sa buhay mo? Well, the more you should recharge. At ang nakakalungkot, maraming tao, mali ang pagre-recharge. Alak. Re-recharge mo na ako. Ibang espiritu yon. Espiritu ni San Miguel. Maling pagre-recharge. No? Hindi tayo nare-recharge doon. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin magsimba. Kasi naubos tayo Limitado tayo. Tao lang na nadadarang at natutugso rin. Kailangan natin ng Diyos. Kasi kung tayo lang, napapagod talaga tayo. We are limited and only God is unlimited. Siya lang hindi napapagod. No? So, next, dadako na tayo sa pagmamahal sa kapwa. Tapos na tayo sa pagmamahal sa Diyos. Pagmamahal sa kapwa bilang paghahanda ng pagdating ng pagsilang ni Kristo. What is the first commandment of the love of neighbor? Huwag kang titingin dyan. Honor thy father and thy mother. Tingnan niyo yung wisdom at karunungan ng Diyos, Sa pagmamahal sa kapwa, ang una niyang utos, mahalin mo ang pamilya mo. Yun ang pinakamahirap gawin sa maraming tao. Kasi pamilya natin, usually, yan yung pinagmumulan ng ating mga hinanakit sa buhay. Sino dito, alam ko meron dito, mga naka-block ang mga kapatid sa social media. Hindi nag-uusap. Sa Facebook, naka-block. Sa Messenger, naka-block. Hindi naka-unfollow sa Instagram. Kasi yung mga katrabaho natin, yung mga minsan lang na nakikilala, pag nasaktan tayo, okay lang, di ba? Hindi ko naman kilala yan Hindi ko naman nakikita yan. Pero yung mga kapatid mo, asawa mo, anak, na araw-araw kayo nagkikita, kayo'y magkadugo, araw-araw kayo nagkakasakitan, nagkakatampuhan, minsan lumalalim yung sugat, at minsan ang hirap magpatawad. Kung sino pa yung kadugo mo, yun ang kaaway mo.
Kaya napakarunong ng Diyos sa sinasabi niya, kung kailangan mo magmahal ng kapwa, ang una mong mamahalin, pamilya mo. Kaya maraming mga bata ayaw nang umuwi ng bahay. Mga barkada, napapabarkada, yung mga bata, mga teenager ninyong anak, ayaw na umuwi ng bahay, wala kasi ang kapayapaan sa bahay. At nakakatakot pag ang mga bata hindi na makakita ng kapayapaan sa tahanan nila. Kasi maghahanap yan ng langit-langitan. Maghahanap yan ng maling paraiso sa iba. At doon nagkakaproblema, biglang nabubuntis, nadadrugs, nasasama sa riot pag madaling araw. Kasi ayaw nila umuwi kasi wala doon, hindi nila nakikita ang pagmamahal doon sa bahay. Kaya gayon na lamang pagpapaalala sa atin ng Diyos, so kailangan natin bigyan pansin ang ating mga pamilya. Bago natin simulan ng pagmamahal sa iba, nakatingin ka kagad sa malayo, sabi ng Diyos, hindi, mahalin mo ang iyong pamilya. Sabi ni Saint Mother Teresa of Calcutta, you want to change the world? Gusto mo baguhin ang mundo? Mahalin mo ang iyong pamilya. Dahil ang daming problema natin, masusolusyonan, siguro 80% ng problema natin sa pamayanan, masusolusyonan kung maayos ang pamilya. Bakit nagda-drugs yan? Dahil magulo yung pamilya. Tingnan mo yung pamilya. Sa amin sa St. Joseph the Workman Parish, under namin 2 kulungan. For the City Jail, Caloocan City Jail, at saka yung CICL na Bahay Pag-asa. Children in Conflict with the Law. Yun yung CICL. Tapos pagkakausapin mo sila, yung mga bata, buwan-buwan ako nagmimisa doon. Mga minor de edad ito below 18 years old. Mga bata pa talaga, gusto pa maglaro, nakipagharutan pa. Pero pag nakipag one-on-one na ako sa kanila, nakikwentuhan na, ano yung kaso nila? Gang rape. Yung barkada nila, ni-rape yung babae. Sinaksak sa leeg yung teacher. Homicide. At ang pagkakapare-pareho ng mga bata, pare-pareho yung mga bata. Pagtatanungin mo, inabando na sila ng magulang. Kaya yung problema dapat ng pamilya, hindi lang problema ng pamilya, problema ko na rin. Problema mo na rin. Problema na nating lahat kasi nagiging na siyang masamang tao. Dahil hindi nagabayan ng magulang, gumagawa na ng krimen. Kung yung minahal lang siguro ito ng magulang niya, kung hindi siya inabandona, inaruga, di nagmaayos itong batang ito. Pero dahil nagkaroon ng problema sa pamilya, tayo lahat ang namumroblema ngayon. Lahat ng problema sa lipunan. Pagnanakaw, korupsyon, nagsimula yan sa pamilya. Lahat. Kaya gusto mong ayusin ang pamayanan natin, ayusin natin ang ating mga pamilya. Yun ang hamon ng Diyos. The first commandment of the love of neighbor, love your family. Mahalin mo yung pamilya. Ayun ang pinakamahirap. Mahalin mo yung asawa. Till death do us part. Bawal lang pakikiapid. Mahalin mo yung mga anak. At ganoon din, mga anak, mahalin yung mga magulang. At alam ko ngayon, mga bata, mas expressive na sa mga nararamdaman ng mga bata. At nakikita nila minsan yung mga kakulangan at kalabisan ng mga magulang. Ang aking payo sa mga bata, forgive your parents. Minsan nga kahit matanda na yung mga bata, tumanda, nagkaroon na ng pamilya, may hinanakit pa rin sa mga magulang. Forgive.
Hanggang ganun lang talaga sila eh. Hindi nakapagtapos. Hindi maayos. You have to forgive your parents. Kung gusto mo talaga magkaroon ng pagmamahal sa iyong pamilya. Amen? Okay. Next. Ayan, sabi ni Saint Elizabeth Ann Seton, disorder in society is the result of disorder in the family. Totoo nga, no? Magulo ang ating bayan kasi magulo ang ating mga pamilya. Gusto mo maayos sa bayan? Ayusin mo ang iyong pamilya. Ang pamilyang Pilipino. Next. Ayan. Isa pa to sa malaking problema ngayon, yung mga teenage pregnancies, no? Tapos nawawala yung tatay. Nakita nila sa pag-aaral na pag nawawala ang tatay, kunyari yung nanay lang nagpapalaki doon sa bata, mas malaki ang tsansa na ang bata ay mag-drop out sa school, hindi makapagtapos. Mas malaki ang problema sa bisyo ng bata pag nawawala ang tatay. Walang pagmamahal, kulang. No? Pero saludo pa rin tayo sa mga kababaihang nagtataguyod ng kanilang pamilya mag-isa. No? Hindi matatawaran ng kanilang pagkabayani sa kabila ng pag-alis ng lalaki ay tinataguyod ang anak na mag-isa. No? Pero ang nais ng Diyos, ang ideal, dapat buo ang ating pamilya. Tatay, nanay at mga anak. Amen? Okay, next. Ayan, mga nanay. Kapag ikaw ay nanay, you are a mother from womb to tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa iyong kamatayan, ikaw ay nanay. Wala nang bawian. Hindi mo na pwede sole. Yeah, sabi dyan, walang pause, walang stop, walang day off, walang sahod. Hindi pwede mag-resign ang mga nanay. No? Yan ang anak mo forever and ever. Dahil ang pagiging ina ay isang propesyon at panghabang buhay na kontrata. At yan ang dakilang karangalan na maging nanay. Amen? Okay, next. Okay, fifth, nasa gitna na tayo. Fifth commandment, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Madali naman to eh. Wala naman pumapatay sa atin, di ba? Wala naman tayo pumapatay dito. Pero wag din natin patayin yung ngayon, yung syempre abortion, no? Pagpapalaglag. Yan ay malaking kasalanan din. Pinapatay mo yung sarili mong anak, no? Abortion. Wag kang papatay. Kaya nga nung panahon ng EJK, dito nagkakaroon ng divide ang mga Kristiyano. Paano kung addict? Patayin na lang ba natin? Marami nagsasabing tao, pag addict, patayin mo na. At alam ko, kahit sa simbahan, may ganyang tao. Salot na yan ang lipunan eh. Hindi mo na magagamot yan, Father. Kailangan na yan patayin. Sinasabi ng Diyos, huwag kang papatay. Thou shall not kill. Kaya nga ang simbahan, very firm. Kahit gaano kabigat ang kasalanan ng taong yan, hindi mo dapat patayin. Dahil meron tayo tinatawag na restorative justice. Yung binibigyan mo ng bagong buhay, bagong pag-asa, yung taong nalagmok sa droga. Yan ay sakit. Sakit sa pag-iisip. At yun ang kailangan mo pagalingin, hindi patayin ang tao. Hindi solusyon ng pagpatay kailanman. Kailangan mo pagalingin ang kanyang sakit sa pag-iisipan. Kaya nga meron tayong mga rehabilitation program. Home-based, kagapay. Dito sa diocese, meron tayo niyan. Kagapay, home-based, community-based rehabilitation program. Dahil hindi natin sinusukuan ng tao. Kung paano tayo mismo, hindi tayo sinusukuan ng Diyos, hindi din natin dapat sukuan ng mga tao. Amen? Kaya nung panahon siyempre, nung dating presidente, naging mainit na usapin yan, di ba? EJK, lalo na dito sa atin sa diocese, kaliwat kanan, halos linggo-linggo, may patayan. At nag-iisa ang boses ng simbahan, nagsasabing, huwag kang papatay. Dahil yan ang utos ng Diyos.
Huwag kang papatay. At ang daming pamilyang nasira. Ang daming mga hindi dapat nasama. Kian. Di ba? Si Kian de la Cruz. Napatunayan na inosente yung bata. Napatunayan. Kahit pa totoo, hindi pwedeng patayin. Ito, doble-doble. Inosente, walang kinalaman, pinatay. Karumal-dumal na krimen. May CCTV pa. Ayun ang ginagawa ng pagpatay. Nagkakaroon tayo ng death mentality. Patay na yan, patay na yan. At ang daming collateral damage, no? Kaya, huwag kang papatay. Next. Yan, pakikiapid. Sa lahat ng utos ng Diyos, palagay ko itong pinakamahirap. Itong pang-anim. Yung mahalin mo ang Diyos, madali yan mag-gets ng tao eh. Pero pagdating dito sa pang-anim, ang hirap tanggapin itong pang-anim, the sixth commandment. Kasi malalim itong sixth commandment, hindi lang sa pakikiapid. Dahil para saan ba ang pagsasama ng mag-asawa, pagtatalik? Ito yung sa pagbubuo ng pamilya. Yun lang. At ang daming, lalo na sa panahon ngayon natin, na ang gulo-gulo na. Ang lalaki pwede na maging babae. Ang babae pwede na maging lalaki. Tanggap na yun ng ating social media. Tanggap na yun. Tapos, nagpapatawag pa kahit lalaki, tatawagin mo siyang ma'am. Ang lalaki ngayon, pwede na pumasok sa CR ng babae. Iba na. Nakakatawa minsan, pero yun yung katotohanan. At pag kinalaban mo sila, ikaw ang kakasuhan. Discrimination. Ito yung medyo mainit na usapin ngayon. At least sa panahon natin, itong sixth commandment. Bakit? Sige, lalakayin natin. Ito yung mga usual, no? Yung fornication, sa English lang yan. Pero sa Tagalog, yan yung pakikipagtalik na sa taong hindi mo asawa. Mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, nagsisiping na, yan ay kasalanan sa Diyos. Dahil ang pagsasama na mag-asawa ay dapat para lang sa mag-asawa. Kasal sa? Ayan. Kailangan kasal sa simbahan. Hindi sapat ang kasal sa huwes. Walang kapangyarihan si Mayor. Walang kapangyarihan si President Bongbong Marcos. Walang kapangyarihan ng huwes na magkasal sa atin. Sa mata ng Diyos, premarital pa rin yun. Hindi pa rin kayo kasal. Kailangan kasal kayo sa simbahan. Yun ang nais ng Diyos. A match made in heaven. Kailangan kasal sa simbahan. Hindi sapat yung kasal sa huwes. Pag kayo kasal sa huwes, hindi pa rin kayo kasal sa mata ng Diyos. So, kailangan kasal sa simbahan. No? Kasal sa simbahan. Next. Ayan, pornography. Maraming nalulong dito na kabataan. Dahil sa cellphone. Maraming mga bata nanonood ng bold. Kahit saan. Dahil sa cellphone, kahit saan, pwede ka na manood. At kailangan bantayan natin yan dahil nakakasira ng isip yan. Nakakasira ng isip yan, no? Na masama at makasalanan. Next. Masturbation, lagi naman yan, pag nanonood ng bold, yan ang ginagawa. Kasalanan yan, ha? Masturbation. Next. Okay. Next, please. Homosexuality. Kasalanan ba maging bading? Kasalanan ba maging attracted ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae? Hindi. Tinuturo ng simbahan, hindi kasalanan ang magkaroon ka ng attraction sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Kailan siya nagiging kasalanan? Pag nagkaroon na kayo ng
relasyon. Pag nagkaroon na kayo ng physical contact, no, doon na nagkakaroon ng kasalanan. Pero pag ikaw ay, at meron ako mga kakilalang ganito, naglilingkod sa simbahan, na talagang they're attracted sa kapwa nila lalaki, kapwa nila babae, pero wala silang boyfriend. They live chastely, inaalay nilang kanilang buhay sa Diyos, at yun ang nais ng Diyos. No? At meron din naman mga kapatid tayo na attracted sa kapwa lalaki, pero nakakapag-asawa pa rin. Di ba? Sabi nila parang si OG Diaz ata, pero hindi ko sure. No? Ewan ko lang parang attracted siya pero meron siyang asawa at anak. Ilan ang anak niya? 5? 5 anak. So, yun ang plano ng Diyos, no? Na magkaroon tayo ng tama at maayos na pagsamba at ganoon din sa pagpapamilya. At yun ang nais ng Diyos. Next. Okay, next. Ayan. Ito yung magandang study na nakita nila na pag-aralan. No? Na sa isang pag-aaral, alam niyo ba yung LGBT? No? Lesbian, gay, bisexual, tsaka yung transgender. Nakita nila sa isang pag-aaral sa yung mga nagsusuicide, nagpapakamatay. Sa mga general population, ibig sabihin yung mga lalaki at babae, ang suicide rate nasa 4.6%. Sa bawat 100 tao na lalaki, babae, 4.6 nagpapakamatay. May suicide attempts. Doon daw sa lesbian, gay, or bisexual, tumataas. Ang suicide rate, attempt, nagiging 20%, mas mataas. At doon sa mga transgender, yun yung mga nagpaparetoke na ng dibdib o sa baba, ang taas masyado, nasa 46%. Ibig sabihin, halos kalahati ng mga kapatid nating transgender, yung mga lalaki nagiging babae, babae nagiging lalaki, nag-iisip magpakamatay. At nakakalungkot yun. Ito yung nakita nila sa isang scientific na pag-aaral. Kaya makikita mo rin dito, ang punto ko dito, ganito mga kapatid. Pag nawawala tayo sa disenyo ng Diyos, pagiging lalaki at pagiging babae, pag naliligaw tayo na landas, tayo rin napapahamak. Tayo rin na nasisira. Kaya nais ng Diyos, ibalik tayo sa tama at tuwid na landas. Amen? Okay. Medyo mabigat itong 6 commandment kasi ito yung pinakamainit na usapin ngayon. Kahit sa social media, mainit na usapin yan. Next. Okay. Huwag kang magnanakaw. Example. Pupunta ka dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, naka-tricycle ka. Pagsakay mo sa tricycle, may iPhone 16 Pro Max. Naiwan nung pasahero. Tinignan mo si manong driver, hindi nakatingin. Tanong, kukunin mo ba yung iPhone? Yung cellphone mo, Nokia. Ha? Nakita, tapos walang lock, bagong bili. Hindi pa na lalagyan ng password. Ang tanong ay, kukunin mo ba yung nakita mong iPhone 16 Pro na naiwan doon sa tricycle? O kahit sa Grab? Kukunin mo ba yun? Meron na nagsabi sa akin, kukunin ko po, Father, para i-soli ko. Pero papalitan ko muna yung SIM card. Gagamitin daw muna niya. No? Yan yung tukso. Kaya yung mga pagnanakaw, kahit yung sa gobyerno, mga bilyon-bilyon ninanakaw, di ba? Nag-umpisa yan sa maliliit Hindi naman yan bigla na lang naisipan isang umaga, magnanakaw ako ng 3 bilyon. Hindi. Nag-umpisa yan, magnanakaw ako ng 3 piso. Lahat ng pagnanakaw, nag-umpisa sa maliit. 3 piso muna ngayon, bukas na yung 3 bilyon. Kaya yung mga taong, kahit sa gobyerno, yung corrupt, ibig sabihin nagka-problema yan ng bata.
walang sumisita. Kahit sa atin, ha? Pag kayo nagtatrabaho sa kumpanya, bala lang naman dito ng stapler. Ano ba naman yung isang rim ng bond paper na iuwi ko muna? Diyan nagsisimula yan, pag nanakaw. Barya-barya lang sa una. Saka na yung tig sa 1,000. At napakalaking tukso. Kahit sa simbahan. Wala akong pinapatamaan, hindi dito Pero nung kami seminarista pa lang, sinabihan na kami, at alam ito ni Father Sammy, bantayan ninyo ang inyong sekretary. Lalo na yung matatagal na. Yan ang sinabi sa amin ng mga pari. Dahil ang lakas ng tukso ng pera. Kahit mga greeters, mga kolektor, ang daming simbahan na ganyan, iniipit. Di ba, may buslo. Tapos pag iipitin. Kunyari, tatak-tak. Pero may nakaipit dun. Tapos babalikan niya pag wala ng tao. Huwag kang magnanakaw. Pero kahit sa simbahan, meron yan. Ang lakas ng tukso ng pera. Ang lakas. Kahit sa mga pare. Hindi kami exempted dyan. Ang laking sakit yan ng mga pare. Pera. Nabalitaan niya, dito hindi kayo affected, pero kami mga diocesan, iikot na kami. Hindi kasi kayo... hindi dito naman kasi si Father Sammy, pero kami magririgo doon na kami, mga pare, no? At isa sa nagiging problema, lahat tangay. Pati inidoro. Pagdating ng bagong, walang inidoro. Grabe, no? Kailangan ayusin yan. Kasi no one is exempted. No one is exempted from temptation sa pera. Kaya kailangan maging mapagmatyag tayo. Aminin natin na makasalanan tayo. Na hindi natin kaya kung wala ang grasya ng Diyos. Kasi magulo pag makati ang kamay. May mga kasama kayo sa bahay na makati ang kamay. Ang hirap. Di ba? So, kailangan ayusin natin yan sa ating sarili, sa ating pamilya, sa simbahan, at sa ating pamayanan. So, babalik tayo doon. Kukunin mo ba yung iPhone 16 Pro Max? Napakalaking tukso. Madaling sabihin, hindi ko kukunin. Pero pag nandyan na, so wala nakatingin, wala nakakakita, ang laking tukso. Real talk yan, Kahit sa simbahan, sakit. So, kailangan maging mapagmatyag. Huwag kang magnanakaw. Dahil yun ay pinaghirapan ng iyong mahal sa buhay, ng iyong katrabaho. At nakikita ng Diyos ang pagnanakaw mo. Hindi ka man mahuli nung may-ari, babalikan ka ng Diyos. At pag ang Diyos naningil, malaki ang interes. Makatakas ka man dito, makapagnakaw ka man ng bilyon-bilyon, hindi ka makakatakas sa hustisya ng Diyos. Kahit tayo sa simbahan. Amen. Kahit kaming mga pari, hindi kami makakatakas sa hustisya ng Diyos. Siya ang nakalista yan. Debit, credit, nakalista yan kahit sa aming mga pari. Walang makakatakas. Next. Ayun na. Huwag kang magmamarites. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kang magmamarites. Ano daming nasisirang relasyon dahil dyan. Sabi ng isang may akda, do not believe what you hear and believe only half of what you see. Huwag ka daw maniniwala dun sa sabi-sabi. At pag may nakita ka, hindi ka ba rin basta-basta maniniwala? Kasi baka
yung nakikita mo lang ang pinapaniwalaan mo. Hindi mo pa nakikita yung buong istorya. Ayun, nakita mo, ay, bakit nandiyan si sister? Sa ano? Di ba? Nakagawa ka na kagad na isang kwento. Imamarites mo na agad. No? At maraming relasyon ang nasisira dahil dyan. No? Pagmamarites, pag-chichismis. At sa pag-chichismis, kasi wala tayong ginagawa na makabuluhan. Kaya nagtatambay na lang dyan sa kanto, nagtatawag ng kasama, imbis na gumawa ng something productive. Kaya nais ng Diyos, kailangan lagi tayo may ginagawa. Kasi kung wala tayong ginagawa, maninira tayo ng kapwa. Amen? Bantayan natin yan, lalo na sa simbahan. Hindi exempt. Minsan nagbabangayan ng mga ministry, mga organization dahil sa chismis. No? Pero sa lahat naman, kahit naman sa gobyerno, merong ganyan. Inggitan, di ba? Sa trabaho. So, we have to be vigilant. Next. Yan, patapos na tayo. Huwag mong, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Kahit sa pag-iisip pa lang, di ba sabi ng Diyos, kahit sa pag-iisip, huwag mong hangarin ang asawa ng may asawa. Yan ay mabigat na kasalanan na ayaw ng Diyos. No? Kasi nakakasira ng pamilya. And finally, last, but not the least, the 10th commandment, huwag mong hangarin ang gamit ng ibang tao. No? Kahit sa pag-iisip, inggit. Inggit sa kapwa. At ang git, mga kapatid, nakakabaliw yan, ang inggit. Nagkakaroon ng temporary insanity ang mga taong inggit. Pag nakita mo umaasenso yung kapitbahay mo, maghahanap ka na ng mali. Kaya minsan, magpapalagay ng malalaking TV, huwag mo mapapakita sa ibang tao kasi babatuhin niya ng iyong kapitbahay sa inggit. Yung mga magagandang kotse, biglang na-park dyan, ang gagawin? Guguhitan. Bakit? Inggit. Nababaliw ang mga taong inggit. Father, paano ako naiinggit ako? Anong gagawin ko? Anong lunas sa inggit? Ipagdasal mo yung kapwa mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Thank you, Lord. Pinagkaloob mo itong trabaho sa Kanya at umaasenso ang Kanyang buhay dahil sa trabaho ito. Yun ang pangontra sa inggit. And be thankful, gratitude sa kung anong meron ka. At yun ang nais ng Diyos. No? Dahil ang inggit nakakasira talaga yan. No? Kakaroon tayo ng insanity pag naiinggit. Kahit sa pamilya, pag nakikita mo yung OFW mo na kamag-anak o umaasenso, parang inisip mo, teka, dapat meron akong cut dyan ah. Meron tayong ganong mentality. Pag merong umaasenso, lalo na mga sa kulturang Pinoy, lagi natin siyang gustong hilain. Siya dapat lagi ang taya kasi siya yung nasa abroad. Teka lang, pinaghihirapan naman niya yun ah. Inggit. Naiinggit tayo. Pag umaasenso ang kamag-anak natin, inggit. Sisiraan mo. Dati, nag-ano lang yan dito sa may baysay. Nagwawalis lang dito sa sagdan yan, dito sa may kalsada. Bakit mo sinasabi yon? Inggit. Kaya binabalikan mo yung mga masasama niya nagawa kahit umasenso na siya. Inggit. Tayong nasisira doon. Hindi tayo gumagaling sa inggit. Bagkus, dapat pag may nakikita ka umaasenso, dapat yun na maging inspirasyon natin na magtrabaho ka rin. Umasenso ka sa buhay, hindi yung sisiraan mo siya. Amen? Yan yung nais ng Diyos, no? Yung paghahanda. Kung ano man yung masama sa atin, tanggalin natin. Sa ating sistema, sa ating kaluluwa, sa ating puso, sa ating katauhan, para ang ma-welcome natin ang grasya ng Diyos. At yun ang nais ng Panginoon ngayong panahon ng Adbyento. Ito'y binibigay ng Diyos para ihanda tayo. Ngayon, mas nagkaroon tayo ng mas maliwanag na kaisipan. Oops, mali pala ako dito. Mukhang naliligaw na ako ng landas. Kailangan ko bumalik. Yun ang panahon ng Adbyento. Pag tayo naliligaw ng landas, ibalik sa tama at tuwid na daan.
Kaya ito'y binigay ng Diyos sa mga utos niya para maging asensado tayo sa buhay. Binabalikan natin ang ating buhay sa liwanag ng utos ng Diyos para mapunta tayo sa tama at tuwid na landas ngayong panahon na Adbyento. Kaya nga sabi ni Pope Benedict XVI, last slide, sabi niya, para kasi ang pangit pakinggan ng mga utos ng Diyos, diba? Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, puro huwag. Sabi ni Pope Benedict, sabi niya, mali ang pagganyan ng pag-iisip mo. Ang sabi ni Pope, ang utos ng Diyos ay malaking pag-oo sa Diyos. Katulad ng pag-asawa, humarap kayo sa altar, mamahalin kita in sickness and in health, in richness and in poverty, till death do us part. Ibig sabihin, umuo ka na sa iyong asawa. Kaya pag mayroong lumapit sa iyo na ibang lalaki, sasabihin mo, no. Kasi pinaglalaban mo yung oo mo sa iyong asawa. At yun ang utos ng Diyos. Umuo na tayo sa Diyos. Umuo na tayo sa ating asawa. Umuo na tayo sa ating pamilya. Umuo na tayo sa ating kapwa. Kaya kung ano man ang makakapagsira ng oo natin, sabihin natin, hindi. May asawa kong tao. Hindi. Umuo ako sa Diyos. Hindi ako magnanakaw dahil umuo na ako sa Diyos. Umuo ako sa aking kapwa. Pinaghirapan to ng aking kapwa. Hindi ako magnanakaw. Umuo na tayo sa Diyos. Umuo na tayo sa ating kapwa. Ipaglaban natin ang ating oo. Kaya pag nagsasabi tayo ng hindi, nagsasabi lang tayo ng hindi para ipaglaban ang ating oo sa Diyos. Ang ating oo sa kapwa. Yun ang punto ng ating Santo Papa. Kaya napakaganda ng kanyang mensahe at ng mensahe ng Diyos sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Na sa kabila ng ating mga pagkukulang, at talagang ang hirap naman, minsan tao lang, nagkakasala, nagkakamali, ang magandang balita, nababalik tayo. It is never too late. Kahit pa ikaw ay addict, ikaw pa yung makasalanan, kriminal, it is never too late to come back to Jesus. Amen? At ngayon, dadako tayo sa ikalawang yugto ng ating Advent Recollection at alam kong sanay na kayo dahil lagi natin itong ginagawa, ang Conversations in the Spirit. Alam niyo ba yung Conversations in the Spirit? Tutulungan tayo ni Kuya Jesse sa pagpapacilitate nitong, meron tayong 3 tanong, ayan, na kayo'y mag-grupo-grupo para pag-usapan itong 3 tanong na ito. No? Ang magpapacilitate si Kuya Jesse. So, basahin itong 3 tanong na ito at magkakaroon ng sharing. Magre-recollect kayo. Babalik tanaw. Ano ba yung mga sinabi ni Father? Unang tanong, ano sa mga utos ng Diyos ang nakaantig sa aking puso at isipan? Yan muna, first question. Sige, Kuya Jesse. Ito na lang siguro. Okay, sa ating grouping, siguro mahirap kasi haharap ka na lang at yun yung kagrupo mo. Haharap kayo para hindi na aalis yung sa kabila. Nagigets po ba? Kasi kung tayo, haharap ka lang at yung katapat mo, yun yung kagrupo nyo. Kung masyadong marami, hatiin sa 2. Nagigets po ba? Hindi nagagalaw yung naka-stay. Si ate, isang grupo na ito. Dito ay haharap din. Sa kabila, haharap din. Kung 8 kayo, hatiin sa 2. Okay? Para hindi nagagalaw. Nagigets po ba? O ang gagawin natin ay yung conversationless spirit, no? Nakalagay naman dito. Familiar kayo dito kung nag-part naman kayo ng DSPP, ginawa natin ito. At may mga ilang Biblia kasal na ginagawa natin na ganito na rin yung ating ginagamit, no? Yung conversation of the Spirit. Kaya, ang una, anong utos ng Diyos ang nakaantig sa aking puso at isipan? Sa ating pananalangin, ano ang nakaantig? Ito ay personal, no?
nakaantig sa'yo, hindi nakaantig ka dun sa katabi mo. Ha? Personal muna. Ayon sa iyong pananalangin, nakaantig sa akin. Ano sa mga utos ng Diyos ang nakaantig sa aking puso at isipan. Ito po yung first round. Yung second round, ano naman ang tumimo sa akin sa mga sinabi ng aking kasama? Kasi conversation of the Spirit nga, di ba? Ibig sabihin, inaalam natin ang pulso ng Espiritu Santo na nasa atin. Ano ang sinasabi niya? Kaya, for sure, mayroon nakaantig doon sa sinabi. Huwag sana sabihin, ang nakaantig po sa akin ay yung akin lang. No? Nakalagay naman po dyan, no? Ang tumimo sa sinabi sa aking mga kasama. Kaya mahalaga na habang nag-share yung isa, makinig po yung iba. Hindi yung nag-aantay ka, ano kaya si-share ko, ano kaya si-share ko. Hindi ho tayo matatapos dyan. Pagdating sa'yo, nakalimutan mo na. Kaya pakinggan, kaya nga synodality, listening, makinig sa sinasabi ng sharing ng bawat isa. At ang pangatlo, basay doon sa inyong mga sharing. Mayroon common doon eh. Saan kaya tayo dinadala ng Diyos sa ating mga napagnilayan? Ito po yung ginamit din sa Synod at ito din yung ginamit natin sa DSPP. Sana pamilyar na kayo dito, alam na natin. Mayroon common doon at doon tayo dinadala. May lalabas po doon na halos magkakahawig at magkakapareho. Ibig sabihin, doon po tayo dinadala ng Espiritu Santo